Kamusta ka, Bernie? Alam mo ba na ang braking system ng karamihan sa mga malalaking eroplano ay gumagana lamang sa kanilang main landing gear? At ang nose landing gear naman ay ginagamit para sa pagmamaniobra o yung tinatawag natin na steering. Alam mo ba ang tungkol dito? Kung hindi pa, ngayon, alam mo na. Kamusta ka, Bernie? Alam mo ba ng mga eroplano ay mayroong tinatawag na major zones? At ito ay tinakda ng Airline for America sa kanilang ATA Chapter 100 na mayroong pamagat na specifications. At ang mga major zones na to ay nakakatulong upang mas matukoy kung saan bahagi ng eroplano gagawin ang mga repairs at saan kabilang ang mga components nito. At ang mga major zones ng eroplano ay ang sumusunod. Zone 100 at 200 para sa kanilang lower and upper fuselage. Ang Zone 300 naman ay para sa stabilizers. Ang Zone 400 ay para naman sa nacelles and pylons. At ang 500 at 600 ay para naman sa left wing and right wing. Samantalang ang Zone 700 naman ay para sa landing gears. At ang lahat ng doors ay para naman sa Zone 800. Alam mo ba ang tungkol dito? Kung hindi pa, ngayon, alam mo na. Kamusta ka, Bernie? Alam mo ba na ang mga eroplano ay gumagamit ng nitrogen air sa mga gulong nito? Ito ay upang mapababa ang tsansa ng pagkakaroon ng expansion at contraction tuwing nagbabago ang temperatura at pressure sa mga gulong nito. At ang nitrogen air din ay tinuturing na non-flammable na nakakadagdag sa safety ng eroplano tuwing ito ay nagla-landing o nagti-take off. Alam mo ba ang tungkol dito? Kung hindi pa, ngayon, alam mo na. Kamusta ka, Bernie? Alam mo ba ang tawag dito? Ito ang FOD walk. Ang Foreign Object Debris or mas kilala sa tawag na FOD ay lubhang mapanganib, hindi lamang sa mga eroplano, lalo't higit sa mga personal na nagtatrabaho dito. At ang Foreign Object Debris ay maaaring magresulta sa isa pang kahulugan ng FOD at yan ang Foreign Object Damage. Kaya naman, pinapanatili ng mga mekaniko at ng iba pang nasa aviation industry ang kalinisan sa kanilang working environment para sa isang safe at dekalidad na trabaho. Kung hindi mo pa alam ang tungkol dito, ngayon, alam mo na. Kamusta ka, Bernie? Alam mo ba na mayroong lights out philosophy ang Airbus? Ito ay kung saan during normal operations, walang annunciator lights ang nag-illuminate sa cockpit. At para sa kanyang color philosophy, ang green lights ay nangangahulugan ng normal operations para sa mga backup systems. Samantalang ang blue lights naman ay nangangahulugan ng normal operations para sa mga temporarily used systems. Alam mo ba ang tungkol dito? Kung hindi pa, ngayon, alam mo na. Kamusta ka, Bernie? Alam mo ba ang tawag dito? Ito ay ang area sa nose landing gear kung saan ikinakabit ang bypass pin. At lubhang importante ang bypass pin upang mailipat ang steering mechanism ng eroplano papunta sa tow truck tuwing isinasagawa ang towing o pushback ng eroplano. At ang bypass pin din ang isa sa pinakaimportanteng pin kasama ng mga locking pins sa main landing gear at sa nose landing gear na dapat matanggal pagkatapos ng pushback o towing process. Alam mo ba ang tungkol dito? Kung hindi pa, ngayon, alam mo na. Kamusta ka, Bernie? Alam mo ba na sa mundo ng aviation, lalo sa maintenance and engineering side, ay merong prescribed o recommended na paraan ng pagsusulat? Lalo sa pag-fill out ng mga forms tulad ng technical logs and check sheets. Ito ay ang tinatawag na printed style, na kung saan naka-capital letters ang mga information na nakasulat sa mga papel o dokumento. Sa paraang ito, ay mas mabilis na mauunawaan o maiintindihan na nagbabasa kung ano ba talaga ang tinutukoy na information sa mga documents na ito. At sa pagsusulat naman ay recommended lamang ang paggamit ng asul at itim na ballpen. Pinagbabawal din o hindi recommended ng paggamit ng lapis dahil ito ay nabubura na maaaring magresulta sa pagkawala ng information na nakasulat sa mga documents na ito. At para naman sa pagsusulat ng number 0, nire-recommend na gumamit ng Greek capital letter phi para mas mabilis itong ma-distinguish o makita ang kaibahan sa letter O. At para naman sa mga information na hindi applicable, mainam na huwag itong iwanang bakante at sa halip ay gumamit ng mga letrang NA na ang ibig sabihin ay not applicable. Alam mo ba ang tungkol dito? Kung hindi pa, ngayon, alam mo na. Kamusta ka, Bernie? Alam mo ba na sa mundo ng aviation ay merong kaibahan ng markings sa markers at signages? Ang markings ay ang mga symbols or group of symbols na malimit na nakadisplay sa surface mismo ng ground or ng apron at ito ay madalas na nakapintura. Ito ay ginagamit para magbigay ng aeronautical information. At ang halimbawa ng ating mga markings ay yung mga runway number markings, starting point markings, stop bar markings, kasama na rin dyan yung mga vehicle lane markings. At ito ay nagbibigay ng babala or information sa ating mga vehicle operator, hindi naman kaya sa ating mga ground support equipment operator. Ang markers naman
ay ang mga naka-display above the ground level na maaaring magbigay ng babala para sa posibleng obstruction o hindi naman kaya boundary sa ating airport o sa ating rampa. Ang mga signages naman ay ang paggamit ng mga designs or signs na kung saan ito ay nagbibigay ng mensahe sa posibleng makakabasa. At example ng ating mga signs ay yung ating mga speed limit signs sa ating rampa. Kasama na rin dyan yung ating mga ramp do's and don'ts na again, magre-remind sa ating mga taga-rampa, sa ating mga personal sa rampa na mga dapat at hindi dapat gawin habang sila po ay nagpe-perform na kanilang duties and responsibilities sa loob ng airport, hindi naman kaya sa loob ng rampa. Alam mo ba ang tungkol dito? Kung hindi pa, ngayon, alam mo na. Kamusta ka, Bernie? Alam mo ba na sa mga manuals ng eroplano tulad ng Aircraft Maintenance Manual o yung AMM, ay madalas tayong makakakita ng warning, caution at note. Ang warning na kung saan ay nakasulat o naka-highlight sa kulay pula ay nagbibigay ng impormasyon patungkol sa tamang paggamit ng materials, sa tamang proseso, procedures, methods, pati na rin limitations na kinakailangang sundin ng mga aircraft mechanic personnel upang maiwasan ng posibleng injury or worse, pagkamatay. Ang caution naman na kung saan nakasulat o naka-highlight sa kulay dilaw ay nagbibigay ng impormasyon patungkol sa methods and procedures na kinakailangan din sundin ng mga aircraft mechanic personnel upang maiwasan ng posibleng damage sa equipment o hindi naman kaya damage sa parts, components, pati na rin structures ng eroplano. At panghuli, ang note naman ay lubhang importante dahil ginagawa nitong madali ang trabaho ng mga aircraft mechanic dahil ang bawat note na makikita sa mga manual tulad sa AMM ay very specific po sa bawat task or job na ginagawa natin at ito ay nakakatulong upang maiwasan ng posibleng error o pagkakamali sa paggawa ng task or trabaho. Alam mo ba ang tungkol dito? Kung hindi pa, ngayon, alam mo na. Kamusta ka, Bernie? Alam mo ba na merong dalawang servicing points ang eroplano? Ang left side at ang right side. Ang right side o mas kilala sa tawag na aircraft servicing side ay ang area kung saan madalas makikita ang mga ground support equipment or GSE na kinakailangan para i-service ang eroplano lalo tuwing turnaround time. Ang left side naman o mas kilala sa tawag na passenger servicing side ay ang area kung saan sumasakay o bumababa ang mga pasahero gamit ang aerobridge o hindi naman kaya ang air stair. Ang potable water vehicle pati na rin ang air starting unit para sa air conditioning ay madalas ding makikita sa left servicing side ng eroplano. Alam mo ba ang tungkol dito? Kung hindi pa, ngayon, alam mo na.